Okay, so kumusta man, no? So ngayon natay kanon karon sa Araling Panlipunan natay i-discuss, no? So through question and answer. Okay? So I know na inyohan na ning naagihan ng mga topics, no? No, kahulugan at katangian ng bansa, kahulugan ng bansa, mga halimbawa ng bansa, mga katangian ng isang bansa, yung huli ano ang Pilipinas. Okay, so mga question and answers lang, no? Tanong at sagot, mga 20 questions lang, no? So simulan na natin. Sugdan na nato. Okay, so ilan ang uri ng soberanya? So ilan nga ba? A, isa, B, dalawa, C, lima, D, pito. So may dalawang uri ng soberanya. Okay? May dalawang uri ng soberanya, no? Ang pangloob at panglabas na soberanya, no? Ipinahihiwatig lamang ng dalawang uri ng soberanya ang saklaw ng kapangyarihan ng bansa sa mga mamamayan nito. Okay? Anong uri ng soberanya ang tumutukoy sa kapangyarihan ng estado na pamahalaan ang mamamayan nito, no? So anong uri ng soberanya ang tumutukoy sa kapangyarihan ng estado na pamahalaan ang mamamayan nito? A, panloob, B, panlabas, C, pang-ekonomiya, D, pambansa. So yung panloob na soberanya. Okay, ang panloob ng soberanya ay ang kapangyarihan ng estado na pamahalaan ang mga mamamayan at teritoryo nito. Bakit kailangan ang batas, no? Yung tanong diyan, no, bakit kailangan ang batas? Kanong kinahanglan man ang balaod? Okay? So, A, ang batas ay nagsasalaysay ng kasaysayan ng ating bansa. B, ang batas ay nagbibigay ng deskripsyon ng uri ng mamamayan na mayroon ng isang bansa. C, ang batas ay nagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa bansa. D, ang batas ay nagpapaganda ng kultura at kasaysayan ng bansa. So ano yung sagot diyan ay letter C, no? Ang batas ay nagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa bansa. Okay, alin sa sumusunod ang isang elemento na bumubuo sa isang bansa? A, kultura, B, turismo, C, natural na kalamidad, D, bayanihan. So, yung isa diyan ay yung kultura. Okay? So, yun yung isang elemento, no, na bumubuo sa isang bansa. So, maraming mga elemento. Okay? No? Isa doon ang kultura. Ano ang kahalagahan ng distansya sa pagitan ng mga bansa? A, ito ay naka-i-impluwensya sa kultura o kasanayan na mayroon ng isang bansa. B, ito ay nagpapakita ng economical na kakayahan ng bansa. C, ito ay naka-i-impluwensya sa kagandahan ng bansa. D, ito ay nagpapakita ng pagkakaisa ng bansa. So, yung sagot diyan ay letter A, no? Ito ay naka-i-impluwensya sa kultura o kasanayan na mayroon ang isang bansa. So kung magkalapit yung bansa, may posible na may mga tradisyon or may mga kultura na magkakahawig, no? Halimbawa, yung Pilipinas, yung Malaysia, yung Indonesia, no, yung distansya natin sa kanila ay hindi masyadong malayo, no? So may mga pagkakahawig, no, sa ibang aspeto, no? Yung ating bansa, no, yung kultura natin ay may pagkakahawig doon sa kanila. Okay, no, ang distansya sa pagitan ng mga bansa ay nakaka-impluwensya sa kultura at kasanayan ng mga mamamayan ng isang bansa. Ang magkakalapit na bansa ay nagkakaroon ng pagkakataon na magparanas ng kanya-kanyang kultura, oo, no? So alin sa mga sumusunod na bansa ang matatagpuan sa Asia? Siyempre yung China. Okay. Ano-anong salik ang bumubuo sa heograpiya ng isang bansa? So ano-ano nga ba, no, yung heograpiya? So yung sagot diyan ay letter D, no, yung lokasyon, hugis, sukat. Okay, so yun yung bumubuo sa heograpiya. Okay? No, ito yung mga salik, no, na bumubuo sa heograpiya ng isang bansa. Ano ang tawag sa bansa na binubuo ng maraming pulo? A, archipelago, B, kontinente, C, pamahalaan, D, isla. Okay, yung sagot dyan ay archipelago.
Okay, ang archipelagong bansa ay isang bansa na binubuo ng maraming pulo. Matatagpuan ang mga archipelagong bansa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ano ang kahalagahan ng lokasyon ng isang bansa? So ano nga ba? A. Ito ang basihan ng koneksyon sa ibang bansa, sa iba pang bansa. B. Ito ang basihan ng pagkakasundo ng mga bansa. C. Ito ang nagpapakita ng kagalingan ng isang bansa. D. Ito ang nagpapakita ng lakas ng ekonomiya ng isang bansa. So yung sagot dyan ay ano? So yung sagot dyan ay A. Ito ang basihan ng koneksyon sa iba pang bansa. No? Ang lokasyon ng isang bansa ay nagsasaad ng mga bansa kung saan mas madali o mas mahirap makapagtayo ng koneksyon na maaaring gamitin sa pakikipagkalakalan, pagpapakilala ng kultura. Ang mga bansang mas malapit sa isa't isa ay inasahang may mas mainam na koneksyon sa isa't isa, no? Katulad ng Pilipinas, Malaysia, Indonesia, Singapore. So yung connection natin sa kanila ay yung yung connection natin sa kanila ay hindi masyadong malayo, no? So mas madali na itatawid yung mga produkto, 'di ba? Kung magkakalapit yung bansa tapos magkaroon sila ng magkakaroon sila ng agreement na magkaroon ng sa kanilang kalakalan, no, exchange of goods, no. So mas madali na ipapapunta yung mga produkto, no, yung isang bansa mas madali niyang maitatawid yung produkto doon sa kabilang bansa, no. For example, ang layo ay nasa mga 5 oras lang or sabihin natin 3 days lang, no, pwede. Or ngayon mga eroplano pwede nang mga less na yung travel, no. So kung mas malapit, so mas malakas yung connection. Sino ang pinuno ng Sanghay Ehekutibo ng Pamahalaan ng Pilipinas? Senador, B. Korte Suprema, C. Pangulo, D. Kongreso. Yung sagot dyan ay Pangulo, no, yung nasa executive department, no, sa yung pinuno, no, sa executive department. Ano ang epekto ng pagkakaroon ng maraming likas na yaman ng isang bansa? A. Maraming tao maghihirap. B. Mababawasan ang populasyon ng bansa. C. Maaring lumago ang ekonomiya ng bansa. D. Wala naman itong magandang epekto sa bansa. So yung ano yung magiging epekto? Yung magiging epekto niyan ay maaring lumago ang ekonomiya ng bansa. Bakit kailangan makipagkaibigan ang isang bansa sa iba pang mga bansa? Bakit nga ba? A. Upang makabuo ng isang batas na ekonomikal na relasyon. B. Upang makabuo ng isang maayos na pisikal na relasyon. C. Upang makabuo ng isang maayos na geographical na relasyon. D. Upang makabuo ng isang maayos na biological na relasyon. So ano nga ba? Bakit nga ba kailangan makipagkaibigan ng isang bansa sa ibang bansa? Okay? Kasi upang makabuo ng isang maayos na ekonomikal na relasyon. Ang pakikipagkaibigan ng isang bansa sa isa pang bansa ay makakatulong sa pagkakaroon at pagpapanatili ng isang ekonomikal na relasyon ng dalawang bansa. Maaaring magkaroon ng kasunduan tungkol sa kalakal, pag-aari ng likas na yaman o teritoryo, o pag-export ng mga materyales na siyang makakatulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng dalawang bansa. Alin sa sumusunod ang halimbawa ng kultura ng isang bansa? So, alin nga ba? A. Pambansang kasuotan, lokal na pagkain, pamahiin, mga katutubong awit. B. Mga teknolohiya, mga hayop, mga magandang mall. C. Mga paliparan, mga tindahan, mga anyong tubig. D. Wala sa mga nabanggit. So, halimbawa ng kultura ng isang bansa, no? So, yung mga pambansang kasuotan, lokal na pagkain, pamahiin, mga katutubong awit. So, yun yung mga halimbawa ng kultura ng isang bansa, no? Gaya natin dito sa Pilipinas, may mga pamahiin tayo. Meron din mga katutubong awit, no? At may pambansang kasuotan tayo, no? Tapos may mga lokal na pagkain, no? Dito matatagpuan ang pinakamalaking disyerto sa mundo, ang Sahara Desert. O, saan?
No, di na siya makitaan sa Africa. Okay? So alin sa sumusunod ang halimbawa ng isang bansa? A. Lugar A ay may pamahalaan, kasaysayan, kultura at batas. B. Lugar B na walang pamahalaan ngunit may kasaysayan at kultura. C. Lugar C na mayroon lamang kasaysayan. D. Lugar D na walang pamahalaan, kasaysayan, kultura o batas. No? Kandiha letter A, no? Nasa'y pamahalaan, kasaysayan, kultura at batas, no? So malibog mo ha, masay kanina nagtagalog ko karon nagbisaya na po. Pasensyahin na ninyo. Upang maituring na bansa, kinakailangan magkaroon ng pamahalaan, kasaysayan, kultura at batas ng isang lugar. Sa lahat ng nabanggit, lugar A lamang ang mayroon nito. Kaya naman ang lugar A ay may turing bilang isang bansa. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang totoo? A. Lahat ng bansa ay may kaniya-kaniyang ipinagmamalaking likas na yaman. B. Mayayamang bansa lamang ang may masaganang likas na yaman. C. Mahihirap na bansa lamang ang may masaganang likas na yaman. D. Lahat ng bansa ay walang masaganang likas na yaman. So yung totoong pahayag dyan, no, kanang letter A, lahat ng bansa ay may kaniya-kaniyang ipinagmamalaking likas na yaman. No, kahit mahirap na bansa or third world country or bisan og atong mga dato na ng mga country, kinahanglan sila yung mga likas na yaman na ipinagmamalaki nila, no? So so iba-iba ang kayamanan ng bawat bansa, subalit ang lahat ay may kaniya-kaniyang ipinagmamalaking likas na yaman. Salat man sa isang uri ng yaman ng isang bansa, sinisiguro nito na panatilihin ang kasaganahan ng iba pa niyang yaman. Anong kasunduan ang naging batayan sa pagtatatag ng bansa? So, tandyan, no? So, ang answer diha letter B, no, Montevideo Convention ng 1933. No, ang Montevideo Convention ng 1933 ay isang kapuluan na ginanap sa Uruguay. Nilahukan ito ng mga bansang nakiisa sa 7th International Conference of American States. Sa konbensyon ito inilatag ang konsepto ng pagiging isang bansa. Okay? Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng kultura ng isang bansa? O saan mga kaugalian ng mamamayan, ekonomiya ng bansa, mga batas na ipinasa, D, antas ng edukasyon ng nakararami, no, antas yan, no, antas. Okay? So, yung sagot dyan ay mga kaugalian ng mamamayan. Ang mga kaugalian ng mamamayan ay nagpapakita ng di material na kultura sa isang bansa. Ang mga kaugalian na ito, halimbawa na lamang ang pagmamano sa mga nakakatanda ay pinaniniwalaang nagmula pa sa mga ninuno ng kasalukuyang mamamayan. Okay, so God bless, no, sa inyo at daghang salamat, no, sa inyong sa inyong pagtanaw. Okay, so salamat.